Amen? Sabi po ng Panginoon, sabi po ng mga leaders natin sa simbahan, even ang purpose po natin, kaya po tayo pumapasok sa simbahan, ay para makilala natin kung sino talaga tayo. At malaman natin kung ano ang purpose ng Panginoon para sa atin. Amen po ba doon? Eh, sa pagpunta po natin doon, kailangan alam natin kung ano ang mga bagay at mga pangyayari na nagdadala sa akin o mga bagay na hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Amen po ba? Amen? Amen. Kunyari po ako, kapag po kasi sa umaga, ang bisyo ko po ay pumasok sa banyo. At doon po ako nagmumuni-muni sa banyo. 30 minutes po sa loob ng banyo. Yan. Kaya po sa umaga, dahil alam ko, kaya ko pang humaba, kahit isang oras ako doon sa banyo, na doon po kasi ako natutulog sa umaga. Kasi po yun. Doon ko po tinutuloy yung tulog ko para ma-release ko rin lahat ng sama ng loob ko sa umaga. Yan. Kaya po tumagal doon sa buong umaga. Pero dahil alam ko na kailangan kong gumising at magtrabaho, kailangan kong ihanda yung mga anak namin dahil dadalhin sila sa kabilang bahay, kailangan kong isipin kung hanggang saan lang dapat yung ginagawa ko. Amen po? So hanggang 30 minutes lang talaga, may alarm po ako doon, 30 minutes lang sa banyo. So again, doon sa simpleng bagay na yun, we know kung ano yung mga bagay na alam natin na pwede tayong mag-last. Amen po ba? Lalo po sa ating mga lalaki. Sa ating mga lalaki, alam natin kapag nalasing ako, maaaring may masabi akong hindi maganda. Kapag umuwi ako ng pagod na pagod ako at aburito ang isis ko at hindi ako naghanda pumasok sa bahay namin, maaaring may masabi akong hindi maganda. Amen po ba doon? So kapag alam natin kung ano yung mga problema posibleng mangyari, we don't court danger. Iniiwas po natin ang sarili natin sa sitwasyon na maaaring lumala. Amen po? Amen po ba doon? Amen. Kasama doon yan yung mga talpak, mga scatter. Di ba? Alam natin yan. Hindi naman po masama yun, di ba? Hindi totally masama yun. Pero kailangan alam natin ang limitasyon natin sa mga ganung bagay. Amen po? Amen. So, dun po, sa remedy natin, dun sa don't court danger in facing these problems, first, again, we have to be mindful of the signs. And number 2 is stop and admit that you're lost. Amen? Kapag po nandun na tayo sa punto na parang hindi ko kayang bumitaw ng ako lang, kailangan natin humingi ng tulong. Amen? Para din po yung sinasabi natin kanina, we have to be open. We have to bring it to the light, the problems. Because only in the light can the Lord be present. Amen? Kapag lagi natin itinatago at itinatago, lalo na sa ating asawa, ang mga problema, lalo po yan lumalaki. Dahil without the light, that is the playground of the devil. Amen po? Amen po ba yan? Alright, so we always need to bring our problems into the light and bring it into the presence of the Lord. At ako po personally, I can always say that the Lord is always present in my wife. So lagi ko pong sasabihin sa Kanya. Dahil kapag hiningi ko ang Kanyang opinion sa bagay na problema ko, alam ko matutulungan ako ng Panginoon mismo. Dahil nakikita ko ang Panginoon sa Kanya. Amen po? Alright, amen? At dahil po dyan, tip number 5 naman po tayo, forgive and seek forgiveness. Na lagi pong parte. Kapag ikaw po ay nakakaranas ng temptasyon at nag-give in sa temptation, siyempre po ang temptation, kasalanan po yan. Di ba po, kailangan po mag-sorry. So kasama po ito, palagi, kahit maliit na away pa yan. Di ba? Forgive, manghingi ng tawad at magbigay ng tawad. Yes. Magbigay ng tawad. Yan po yung sinasabi namin kanina, that our discussions or our communication need to have a goal. Amen po? At ang goal natin lagi ay pagpapatawad. Amen po? Our goal is again to reconnect at the end of the conversation, whatever conversation it is. Kailangan, sa dulo, magtatagpo tayong dalawa. Amen po? Kaya kung problema pinag-uusapan, kailangan merong magpapatawad. At doon po papasok, ano po yung forgive and forget? Dapat hindi po forgive and forget. Dapat po forgive and remember. Amen. Forgive and remember na nagkasala ka.
para di mo nagagawin. And forgive and remember na Kailangan mo magpatawad. at nagpatawad At ka na. nagpatawad ka para lalong lumalim ang pagmamahal mo sa isa't isa. Okay? Ano po yung isa pang dagdag remedy? So, dagdag po ito. Ask for guidance or directions. Dahil minsan po, mahirap po magpatawad. Di ba po? Kaya po, nandyan po ang ating mga ninong at ninang sa kasal. Yung Or yung mga pare, Yes. madre, meron at meron po tayong mapupuntahan. Mga kaibigan po natin na pwede natin hingan ng tulong. Lalo na pag hirap po tayo magpatawad or hirap po tayong kausapin o umamin sa ating mga asawa na may mali po tayong nagawa. Okay? At doon po papasok ang 6 na namin, di ba? Diba? 6 na tayo. Mabilis, diba? Number 6 6 po natin, which is seek help and guidance. Yan. Pwede po ba? Recap muna tayo ulit. Ano po yung number 1? Always Communicate. Number 2, Disagree. without being Disagreeable. disagreeable. Number 3, Focus on the issue. Yan. Number 4, Ano ba naman? don't court danger. Alright. Number 5, forgive and seek forgiveness. And number 6, seek help and guidance. Amen po. Again, sa atin po, madami po tayong mga pamilya. Meron po tayo kanya-kanyang pamilya. Amen? Meron po tayo kanya-kanyang circle of friends. Amen? But whenever we go into a relationship like married life, we need to find friends na ang magiging solusyon sa problema natin ay talagang solusyon. Never po sana magiging parte ng mga diskusyon natin ang paghihiwalay. Ngayon po, kapag nagkaroon po tayo ng mga advices na baka kasi dapat talaga maghiwalay na kayo. Baka kasi dapat talaga hindi talaga siguro kayo para sa isa't isa. Hindi po yan yung advice na kailangan natin. Amen po? Dahil ang pangako po natin ang isang covenant. Ang isang covenant ay hindi isang kontrata na pwedeng punitin o isang kontrata na pwedeng magtatapal ka ng isa pang kontrata at sasabihin natin hindi na, tapos na ang kontrata natin. Hindi po yan kontrata. It is a, ano po ito? It is a promise. Amen? It is a promise to the Lord. Hindi po ito kontrata. Hindi po ito papel. Amen? At never po dapat natin kasama sa solusyon sa kahit anong diskusyon ang magkanya-kanya. Amen po? Dahil hindi po tunay na solusyon ang paghihiwalay. Yun po ay pagtakas sa problema natin. Amen? So, when we do that, we also need to choose the guidance that we will get. Amen po? Kaya kailangan, ang hinahanap po natin guidance, yung tunay na makapagbibigay sa atin ng magandang solusyon sa ating problema. Hence, our ninong and ninang. Kaya po ang ninong at ninang natin ay mga mag-asawahan din, kadalasan, o mga taong may asawa din. Correct, hindi lang tayo para sa blessings. Ano, sa kasal. O diba, maganda po yung blessings. Nakapagsimula po kami ng buhay. Nung kasal namin. Lalo na po, blessing din po ito kasi maliit na po yung kasal namin, yung mga ninong at ninang namin, nagpadala na lang. Yes! Wala ka rin. Konti lang yung pinakain namin, yes. Pero, ulan na ulan yung blessings nila. Amen. Pero anyway, kaya po dapat pinipili natin yung mga taong pinapapasok natin sa ating buhay, lalo na sa buhay mag-asawa. Amen po? Ito yung mga taong alam natin ay meron ding tamang relasyon at tamang pagpapatakbo ng kanilang buhay mag-asawa. Amen po? Amen po doon? Of course, siyempre kung meron mga iba, yung hindi nakapasok doon, kayo na po siguro yung magiging guide nila eventually. Amen po? Yan. Kami po kasi mag-asawa, parehas po galing sa Couples for Christ ng parents namin. Kaya po actually, kaya po kami napasama dito sa programa na ito. Kasi yung pong aming buhay mag-asawa, maikli pa lang po, 5 years pa lang. But again, we always have our guidance. Kaya po, pwede namin sabihin na ang pagsasama ay base sa, ilang taon na ba sila? 35. 40 years of experience. Hindi lang 40 years kasi 35 na rin sa inyo, di ba? 75 years of experience na po ang baon namin. Dahil sa lahat ng problema or sa lahat ng pinag-uusapan namin pamilya, humihiling kami ng opinion sa aming mga guide. Amen po ba yan?
Dahil hindi lang, alam namin natutulungan nila kami sa solusyon, na makapaggawa ng solusyon para sa buhay namin mag-asawa. Amen po? Okay, so ikaw, sino bang idol mo na idol mo sa mag-asawa? Yung ano, sinong idol mo na mag-asawa? Ano? Ngayon, siyempre po, yung magulang ko. Sino pa ba? Ako din. Ako din. Kaya po sana, tayo din namimili talaga tayo. Pinipili natin yung mga tao o mga pinakikinggan natin. Amen? Alright. Next. And with that, yun po yung magagamit natin yung Waze. Sino po gumagamit na natin ito? Google Maps or Waze? Maps, di ba? Yun po yung nagiging tulong natin para malaman natin kung kakanan ka na ba o kakaliwa ka. Amen po? So we always need to seek and find guidance. Amen? Alright, next.